Dinidig ngayon sa Senado ang napipintong kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pero ang COMELEC ngayon pa lang iginiit na kulang ang kanilang paghahanda para rito. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, kailan ba dapat ang BARM elections at bakit sinasabi nga ng COMELEC na hindi pa sila handa para rito? Cheryl, originally dapat May 12, 2025 yung BARM parliamentary elections and then na-reschedule siya na October 13, 2025. Pero nagkaroon ulit ng postponement after naman ideklara ng Supreme Court na unconstitutional yung redistricting law. Ito yung pagdating doon sa alokasyon ng mga seat doon sa Bangsamoro na pagka nagkaroon na ng conduction ng parliamentary elections. Pero kanina naman sa pagdinig ng Senate Local Government Subcommittee tungkol dito, ibinahagi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia yung mga problemang hinaharap sa dapat sanang isasalang na halalan sa Autonomous Region of Muslim Mindanao ngayong Marso. Pag-uusapan sa pagdinig yung Senate Bill number 1587 na pinakilala ni Senator Mig Zubiri. Layo nitong ipagpatuloy na ang halalan at amyendahan ang Bangsamoro Organic Law kung saan magaganap ang halalan sa March 30 at mauupo naman ang mga mananalo sa April 30. Ang mga susunod na BARM elections ay magiging synchronized, ibig sabihin kasabay ito ng 2028 national at local elections kada 3 taon. At habang wala pa ang halalan, ang Bangsamoro Transition Authority ang mananatiling nakaupo muna. Yun nga lang, postponed ang eleksyon dahil sa mga legal at operational concern ayon kay COMELEC Chairman George Garcia. Bukod sa kulang na raw sa oras, hindi pa effective ang panukalang batas tungkol sa Bangsamoro parliamentary elections. Problema rin ngayon ng COMELEC ang ilang nagiging pagbabago sa election code ng Bangsamoro. Kabilang dito ang pagbaba ng threshold mula 4% na naging 2.5%, pati ang pagbaback to zero ng mga accredited na political parties at mga sektor, kaya kakailanganin ulit ng COMELEC na magpa-accredit na inaabot ng 4 na buwan. Pakinggan natin ang pahayag ni Chairman Garcia. Nag-agree kami sa House of Representatives nung nakaraang pagdinig niya, May September is perhaps the best and right moment. Kung kaya nga lang may legal issue na papasok dyan. Kailan ang susunod na halalan? Kung 2026 tayo ng September, ang susunod na halalan ba ay kasabay ng Mayo 12? Sa Mayo sa susunod na 2028? In which case, short ng 3 years. Kung sasabihin naman natin na 2029 para 3 years eksakto, hindi synchronized siya sa national and local elections. Samantala, sa Kamara, inaprubahan ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms nitong Martes ang substitute bill na tinatalaga ang Bangsamoro parliamentary elections sa ikalawang Lunes ng Setyembre at tuwing kada 3 taon. Ang mga unang mahahalal ay uupo sa pwesto sa December 1, 2026. Hindi na ito synchronized sa national at local elections pero napapanatili nito ang buong 3-year term na ayon sa saligang batas. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.